sarap ng tunog. I remember so many people. I remember the day. You remember that they're still coming? Ako si Al, tambay at walang trabaho. Taga-video lang. Maaga pa lang ay minessage na agad namin sa Ali para naman tulungan kami sa pagluluto ng japchae. Sabi namin ay maghimay siya ng manok para naman habang kami ay nagluluto ay may ginagawa din siya, hindi yung kakain lang. Sabi ko nga habang sila ay naghihimay at naghihiwa ng mga ingredients ay sabi ko ay ako na lang ay magbibideo. At yun naman talaga ang trabaho ko sa buhay na ito. Si Jerby ay naatasang magjadyad ng gulay at ang magluto. Si Ivy naman ay ang maghihimay ng manok. Sabi nga niya ay bakit hilaw pa ang manok? Sabi ko ay igigisa naman kaya okay na okay. Habang ginagawa nga nila yun ay binabad ko naman ang glass noodles o yung potato noodles na gagamitin namin para sa japchae. Sobrang sarap kaya nito lalong lalo na sa gabi. Wag nga pala kayong masasaktan pag sinabihan kayong bobo. Dahil yun ay biruan lamang. Habang inihimay nga ni Ivy ang manok ay nakita nga niya tulad ng sinabi ko kanina na hilaw ang manok. Ang sabi nga niya ay ang bobo daw na nagpakulo. Samantalang si Jerbs naman ay natapos sa paghiwa ng gulay kaya sabi niya ay idadrin niya na ang potato noodles at sisimulan na ang pagluluto. Sabi ko ay okay na yun dahil ako'y gutom na gusto ko nang kumain ng japchae. Yung akala ko ay diretso na ang pagluluto pero ang dalawa ay nagchismisan pa. Ang sabi ko nga ay magluto na at wag na magchismisan. First time nga pala nakakita ng potato noodles ni Ivy at first time din yan makakatikim ng japchae. Di ba ang bobo? Joke lang. At ayun nga tuwang-tuwang dalawa nang makitang malambot na ang japchae noodles. Kailangan nga talaga itong ibabad ng ilang oras para pagluto mo ay talaga namang masarap at hindi malagkit. Pagkatapos ng tanggalin ng tubig at i-drain ay talaga naman sisimulan na ang pagluluto. Sabi ko ay simulan na yan at para makakain na kami. Kasi bago pa man magabi ay mamaya ay magkakantahan na kami panigurado. Siguradong masasarapan na naman kami nito sa inuman dahil pagkatas kumain ng japchae ay diretso na kami sa kantahan. Dahil nga sa sobrang init ay talaga namang nauuhaw at naghanap na ng yelo si Ivy. Sabi ko nga ay ako din ay painom dahil ako ay nauuhaw na din sa kakabideo sa kanila. Napakatagal kasi talaga ng chismisan. Talaga namang mauuna pa ang chismisan kaysa sa pagluluto. Itong hindi nga nagpatumpik-tumpik pa ay talaga namang nagluto na si Jerbs. Kumuha na siya ng mga gagamitin niya para masimulan na ang pagluluto ng japchae. Ayan nga, naggisa na siya ng bawang at sibuyas. Ito nga, sasabihin na nga namin ang pinaka-swerte. Pinaka-sikreto sa pagluluto ng aming japchae. Pagkatapos niyang ilagay ang bawang at sibuyas ay konting halo lang ay okay na yan. Ang susunod dyan ay ang ilalagay ang hinimay na manok ni Ivy. Yun nga ay medyo hilaw-hilaw pa. Yun talaga yung sikreto doon. Hindi pala. Kailangan ngang mag-isa mabuti dahil sabi nga kanina ay hilaw yung manok. Napatingin nga kami dahil tingnan namin kung gigisahin talaga yung manok. Kasi kapag hindi talaga ito nagisa ay talaga namang mahihilaw at hindi masarap ang magiging kalalabasan. Habang naghahalo-halo nga si Jerbs ay nagkwentuhan muna ang dalawang ito. Abay nagkwentuhan pa ng kanilang buhay. Pagkalagay nga ng manok ay talaga namang inuna na ang paglalagay ng toyo. Ayan ang unang ingredients na nagpapasarap sa ating masarap na japchae. Ang susunod na ilalagay namin dyan ay syempre ang paghahanda ay ang paglalagay ng oyster sauce. Paminta pala muna bago ang oyster. Inabutan na nga ng tubig para nakaready na maya-maya lamang. Kailangan nga pala ito ng maraming tubig dahil talagang sisip-sip ang ating potato noodles mamaya ng water. Kaya talagang nagpa-assist na kami na maglagay na lang ng tubig. Naaawa nga ako sa dalawang ito dahil hindi nila abot kung saan mga nakalagay ang mga condiments. Tawa nga sila ng tawa kasi parehas nga naman silang maliit. Kailangan nga talagang i-mute dahil talaga namang naglolokohan na ang dalawang ito. Kung hindi ko i-mute ay mababasa nyo o maririnig nyo yung mga sinasabi nila. Diyos ko po, talaga namang kayo mahihibang kapag narinig nyo ang mga yon. Uminom na nga ng tubig si Jerbs dahil sobrang init nga. Talagang madehydrate ka kapag wala kang tubig sa katawan. Pinakita nga namin ang secret ingredients. Yun nga ang Mamacita's oyster sauce. Naglalagay din kami dito ng Mang Tomas. Joke lang po. In-endorse lang po namin yan dahil yun lang po ang available sa aming kitchen. Meron din kami Lawrence patis. Hindi rin po kami naglalagay niyan dahil hindi po talaga tutugma ang lasa kapag naglagay tayo ng patis sa ating japchae. Yun po ang aming ginagawa para naman sobrang sarap talaga ng ating japchae. Ayan daw ay maglalagay na tayo ng tubig galing sa bundok ng Banahaw. An oxidizer! With melted sulfur soup. Hydroperoxide. Hey! Nitrogen! Hintayin natin ng kumulo ng ano? Homogeneous. 5 years. Habang iniintay nga naming maluto ang japchae ay nakakita kami ng masarap na kalamay sa lamesa. Ganun nga pala ang pagkain ng kalamay na ito at sobra namang sarap. Hindi matamis, hindi malagkit. Kaya naman talagang ipopromote mo. Dahil hindi mabasa ang pangalan ng kalamay ay talaga namang iminute ko na lang dahil na namang kakahiya naman talaga. Nung nasarapan na nga siya sa sauce ng aming japchae ay nilagay na namin ang potato noodles. Ito na nga yung time ng aming final touch sa aming japchae dahil matatapos na ito pagkatuyo na pagkatuyo. Isa na nga ito sa naging paborito naming merienda dahil sobrang sarap naman talaga at kayang-kaya naman talagang kuhain ang sarap ng pagluluto ng japchae na ito. Hey! Ang sarap ng tunog! I remember so many people.
remember the day. You remember that you're still coming? Hey! Sounds, the I'm sounds. so near. Counting, baby. Bastos mo naman. Nung natuyo na ang sabaw ay binudburan na namin ito ng sesame seeds. Sabi nga ni Jerry, kailangan bilang na bilang ang paglalagay ng sesame seeds. Kaya naman talagang binilang pa namin bago ilagay isa-isa ang sesame seeds sa aming japche. Dahil kapag nagsobra ay hindi naman talaga sasarap ang japche. Joke lang po. Inilagay na nga ang sesame seeds sa japche at mamaya ay hahaluin na para naman maglasa na ito mamaya at mamaya ay kakain na kami, ang pinakahihintay ko. Pero bago pa man kami makakain ay maraming pagsubok kaming dinaanan. Maglalagay pa pala kami ng gulay bago makakain. Nagkasundo nga kaming lahat na mas masarap ang gulay kapag half cook. Kaya naman talaga namang bawat luto namin ay ang mga gulang ay talaga mga half cook. Habang nilalagay nga ang mga repolyo na ito ay talaga namang nagkukwento pa si Jerbs kung paano daw ilalagay ang mga repolyo. Dapat daw ay balance. Narinig ko na naman ang balance na yan. Hinalo na nga ang japche at sabi ko ay gutom na ako at kakain na. Sabi nga ni Ibe, siya naman ay magbibideo. Gusto daw niyang maranasan ang ginagawa ko na taga-video lang. Sobrang hirap kaya mag-video. Sinubukan nga niyang mag-video habang nagluluto si Jerbs at sa sobrang galing nga niya sa pag-video ay talaga namang makakapagpasalita ka ng kakaiba. Habang natutuyo na nga ang aming japche ay talaga namang tinitigil mabuti ng video ni Ivy. Sabi niya ibabantayan niya at baka magkulang ng kapiranggot na manok. Siya kasi ang naghimay nun kaya alam na niya ang bilang ng manok. Talagang binantayan niya sa pamamagitan ng pagbibideo kaya pala nagrekomenda siya na siya na lang yung magbibideo. Isipan nga din niyang batiin yung aming nakasama noon sa pag-iinom, ang aming kaibigan na si Leo. Kaya sabi ay babatiin namin si Leo sa video na ito. Leo! Shout out! Ako din! Leo! Oh, umuwi ka na! Leo kasi ang isa sa naalala namin kapag nagluluto kami ng japche. Sabi nga niya kasi ay paborito niyo daw yan. Kaya naman nung nagluluto kami ay naalala namin siya. Siya nga pala ay nagpunta na naman sa Taiwan at pag 37 years old na daw kami tsaka kami ulit magkikita-kita. Sobrang tagal ba? Nung naluto na nga ang aming japche ay simulan nang mag-distribute si Jerby. Sobrang masaya nga niyan dahil wala kaming nalagyan. Tuwang-tuwa ang dalawang ito dahil habang nagtatakal nga ay sabi ay mas marami yung sa akin. Ginamit nga pala namin yung sangkalan para hindi kami mainitan. Medyo manipis din kasi yung plato kaya naman pag nilagyan ng pagkain ay sobrang init kapag hinawakan. Sobrang tuwang-tuwa nga ang dalawang ito dahil sapagkat kami ay kakain na. Makakakain na kami ng hinihintay namin, japche. Magtataka kayo kung bakit japche naman dahil nasasawa na daw sila sa spaghetti. At kung ako ay tatanungin ay mas gusto ko talaga ang spaghetti pero wala tayong magagawa dahil japche ay masarap din naman. Kaya naman papatikman natin si Ivy ng japche dahil ngayon nga lang daw niya matitikman ang japche na ito. Lalong-lalo na si Jerby ang nagluto. Habang seryoso nga sa paghahanap ng maaaring paglagyan ng japche, si Jerby ay naghahanap ng maaaring ilagay. Sabi nga niya ay maglalagay siya ng sesame seed para naman may toppings kahit papaano. Yan nga yung pinakatabi sa puntik na nga ihagis kay Abby ang kanyang japche. Tuwang-tuwa nga sa Ivy dahil siyang first na meron. Ang dami niya pang sinasabi dahil kulang daw yung kanyang sesame seed. Hinihintay nga ni Ivy matapos lahat na malagyan ng plato dahil siya na daw ang maglalagay sa aming pagkakainan mamaya. Ang sabi ko nga ay mag-take out siya para sa kanyang nanay dahil madami kaming nailuto. Sobrang tuwan-tuwa talaga yun sa Ivy, lalo niya yung natikman niya yung japche ni Jerbs. Sobrang nasarapan siya at makakatikim niya ng japche. Tuwang-tuwa na siya. Kakain na nga kami dahil pupunta na kami doon sa aming pagkakainan. Diyan nga pala kami natambay tuwing hapon. Maganda dito dahil kita ang sunset at mahangin, kaya manapili namin na dito na lang kami kumain. Ito na yung pinakahihintay naming lahat, ang kumain ng japche dito sa aming garden habang nakikinig sa tunog ng tubig sa aming mini waterfalls na ginawa kamakailan lamang. Tuwang-tuwa na nga kami dito dahil ito na yung pagkakataon na mabubusog na kaming lahat. Sabi nga namin ay magkakantahan kami after namin kumain ng japche. Syempre bago kumain kailangan muna mag-selfie. Nag-selfie muna kami dahil kami ay makakain na ng japche. Pagkatapos namin kumain ng japche, kami ay magkakantahan at mag-iinuman na. Ayun na nga at kami ay nagkakantahan dito at kami ay nagkakasiyahan. Saglit nga lang namin itong ginawa dahil ayaw namin mapuyat ang aming kapitbahay. Uy, wala nga pala kaming kapitbahay. Thank you for watching.